Gumugulong na ang investigasyon sa pag-hack sa website ng Kamara kahapon na ikatlong government agency na na-hack kasunod ng PhilHealth at PSA. Tingin ng DICT mga local hacker ang nasa likod nito at nakatutok sina June Veneracion at Sandra Ginaldo. Tila mapang-asar ang mga mensaheng iniwan ng mga hacker sa website ng Kamara kahapon. Bukod sa meme ng nakatawang mukha, nakalagay rin ang mga katagang "You've been hacked" at "Happy April Fools" kahit October pa lang. Inalis muna ng Kamara ang website habang iniimbestiga ng insidente. Pasado 5:00 ngayong hapon nang maibalik ang website matapos paigtingin ng cybersecurity ng Kamara. Ayon sa House Secretary General, nakitaan ito ng kahinaan ng Department of Information and Communications Technology o DICT. Nakipag-ugnayan na rin ang Kamara sa National Bureau of Investigation para matunton ang nasa likod nito na nagpakilalang Three Musketeers. The damage is really minimal, no? Kasi ang totoo, diniface lang yung binaboy lang yung website. I immediately met my executive committee, no? And the recommendation was, of course, strengthen, no, our capability, cybersecurity. Makikipagtulungan din ang Kamara sa Senado para maghanap ng pondo kontra cybercrime at ransomware attacks. Pwede rin daw gamitin ang unprogrammed fund ng 2023 national budget o sa savings ng mga ahensya. Bagamat iniimbestigahan pa ng DICT o Department of Information and Communications Technology kung may nanakaw na data sa pag-hack sa website ng Kongreso, may posibleng hacker ng pinagsususpetsahan. Just from the wordings alone, Tagalog, so we highly suspect that these are local threat actors. Mga local hacker din ang pinaghihinalaang nasa likod ng pag-atake sa Philippine Statistics Authority. Tanging mga nag-hack sa PhilHealth gamit ang Medusa ransomware ang pinaniniwalaang foreigner. Wala pang ideya ang DICT sa grupong nag-hack naman sa website ng PNP Forensic Group dahil hindi raw nagbibigay ng access log ang PNP. Pero merong mga nakompromisong data gaya ng mga laboratory result ayon sa DICT. Sa mga insidente ng hacking sa mga ahensya ng pamahalaan, mahalaga ang papel ng mga cybersecurity expert. Pero ang problema, maraming eksperto ang mas pinipili daw na mag-abroad o pumasok sa mga pribadong kumpanya. Dahil doon, mas malaki daw ang sahod. Meron tayong flight ng mga talents, especially to Singapore. Hirap ding tapatan ng gobyerno ang kita ng private cybersecurity expert sa bansa na posibleng hanggang higit doble ng kita sa gobyerno kung bago. Karamihan sa kabataan kasi, ang kinakount nila yung take-home money, hindi yung, yung retirement benefits. Pero meron pa rin namang tulad ng kambal na sina Carl Jan at Carl Kevin, mga comp-sci students, na lumahok sa Hack4Gov na layong hasain ng mga estudyante sa cybersecurity. We want to make big contributions here in the Philippines. Gusto nila maging white hackers o ethical hacker para labanan ng mga hacker na masama ang intensyon, lalo't sa buong bansa. Abot 3,000 ang hacking incident ngayong taon. Para sa GMA Integrated News, ako si June Veneracion. At ako si Sandra Aguinaldo, nakatutok kami 24 oras. Mga kapuso, samahan nyo kaming tumutok 24 oras. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.